Sa isang tahimik na baryo sa Japan, maagang gumising ang isang dalagang si Maina para maghanda ng almusal. Bumangon na rin ang kanyang ama. Bagamat magkaiba ang edad, pareho silang may teen vibes at halatang sobrang close ng kanilang samahan. Pumanaw ang ina ni Maina noong siya ay bata pa, kaya lumaki siyang kasama lang ang kanyang ama. Ngayon siya ay 20 years old at ganap na dalaga na siya. Tahimik niyang inaasam na sana'y makahanap na ng bagong pag-ibig ang kanyang ama. Isang mabait na babae na pwedeng maging katuwang sa buhay at makapagbigay ng bagong saya sa kanilang tahanan. Sa unang tingin, mukhang perpekto ang umaga ng mag-ama. Matapos ang hapunan, masaya silang naghuhugas ng pinggan. Pero biglang may kumatok sa pinto. Kaibigan pala ni Maina ang dumating, si Yura. Si Yura ay kasing edad ni Maina at matagal na silang magkaibigan. Sabay silang papasok sa college school. Nakabihis na si Maina at handa nang umalis. Habang nasa loob si Maina, nagkatinginan si Yura at ang ama. Samantala, napansin ni Maina ang mabangong amoy na pamilyar sa kanya. Sabon ito ni Yura na palagi niyang ginagamit dahil gawa iyon ng kanilang kamag-anak. At ang sabong iyon ang naging simula ng lahat. Kinagabihan, maayos na inihanda ni Maina ang hapag para sa kanyang ama. Makalipas ang ilang oras, saka lang siya dumating. Pagod na pagod ang itsura. Habang nililigpit ni Maina ang gamit ng ama, may napansin siyang kakaiba. Bigla niyang inamoy ang damit nito. May pamilyar na amoy, hindi pawis. Bagamat humingi ng paumanhin ang ama sa amoy ng kanyang katawan, alam ni Maina, hindi iyon ang dahilan. Ang amoy ng kanyang damit, iyon ang parehong sabon na naamoy niya kay Yura kaninang umaga. Ngayon lang niya napagtanto. Habang nag-aalmusal at naghuhugas ng pinggan gaya ng nakagawian, dumating si Yura para sabay silang pumasok sa eskwela. Pumasok si Maina sa silid para magbihis. Pero si Yura, na tila pamilyar ang kilos, biglang tinawag ang ama ni Maina at may ibinulong dito. Nakita ito ni Maina at may kakaiba siyang naramdaman. Sigurado siya, yun ang parehong amoy ng sabon na naamoy niya sa damit ng kanyang ama kahapon. Kita sa kilos ng ama, may kaba na parang may tinatago. Habang pauwi galing eskwela, napansin ni Maina ang kanyang ama sa kanto. Parang may hinihintay, at nang lumapit siya, nagulat siya. Si Yura pala ang hinihintay nito. Hindi niya maintindihan ang nangyayari, kaya tahimik siyang sumunod. Hanggang sa pumasok ang dalawa sa bahay ni Yura. Nagtataka si Maina kung bakit magkasama si Papa at si Yura. Anong meron sa pagitan nila? Tahimik pa ring sumusunod si Maina sa dalawa, umaasang mali lang ang kanyang iniisip. Matagal na siyang may kutob, ngunit pilit niya itong isinasantabi. Hindi niya kayang paniwalaan. At nang sumilip siya, doon siya napatigil. Magkasama ang kanyang ama at si Yura. Isang tagpong puno ng pagtataksil na hindi niya inakalang masasaksihan, na nagsilbing matibay na sagot sa kanyang mga hinala. Pero ayaw pa rin niyang paniwalaan. Sinuri niya ulit at mas lalong naging malinaw. Makalipas ang ilang oras, umuwi ang kanyang ama. Walang kaalam-alam sa bigat ng nadarama ni Maina. Tahimik lang siya. Pero sa loob niya, gumuho na ang dati niyang mundo. Karaniwan, nakahain na ang hapunan sa bahay. Pero sa gabing iyon, may kakaiba. Parang may kulang, may nagbago. Tahimik na muling sinundan ni Maina ang kanyang ama at si Yura. Patungo sila sa bahay ni Yura, gaya ng dati. Dahil kaibigan niya ito, madali lang para kay Maina ang makalusot. Kahit hindi siya taga roon. Biglang may narinig siyang mga boses at muli lalo itong nagpabigat sa kanyang dibdib. At pagkatapos ng lahat, parang walang nangyari, umuwi ang kanyang ama. Pero si Maina, iba na ang kilos. Hindi na siya gaya ng dati. Parang isang dalagang may tinatago. Kinabukasan, karaniwan, sabay silang pumapasok ni Yura. Pero ngayon, may kakaiba. Tahimik si Maina. Napansin ng ama, may nagbago sa anak simula pa kahapon. At doon siya napaisip. Baka nadiskubre na ni Maina ang tungkol sa kanila ni Yura. Dumating si Yura sa bahay, pero wala na si Maina. Halatang wala nang pake si Maina sa kanyang kaibigan. Nang malaman ni Yura na umalis na pala si Maina, agad siyang lumapit sa ama ni Maina. Diretso, walang alinlangan. Pero ang hindi nila alam, nandoon lang pala si Maina sa labas, tahimik na nagmamasid. Malinaw na ngayon ang ugali niya, hindi lang basta nanonood, kundi tahimik na nag-oobserba. Magkahawak kamay sina Yura at ang ama, parang wala na silang tinatago. Kasama ang ama, papunta na sila sa bahay ni Yura. Pero sa mismong harapan, nandoon si Maina. Si Yura, parang walang nangyari, nakikipag-usap ng casual,
at tinapik pa si Maina sa balikat bago pumasok sa bahay. Si Maina napatingin sa ama, may awa sa mga mata. Ang ama, halatang balisa, iniisip niyang nahuli na siya. Pero si Yura, kalmado pa rin. Hinila ang ama at magkasama silang pumasok sa loob. Ano kaya ang magiging kapalaran ng tatlong ito? Ang pelikulang ito ay isa sa mga pinakausap-usapang obra ni Kano Yura ng Japan. Bagamat may pagka-absurd ang kwento, umiikot lang sa amoy ng isang simpleng sabon. Marami pa rin ang humanga sa kakaibang atake ng istorya. Bukod sa matapang na plot, tumatak din ang husay ni Kano Yura sa pagganap. Muling napatunayan kung bakit siya mahal ng marami. Para sa mga mahilig sa drama na may lalim at twist, ito ang isa sa mga hindi dapat palampasin. Inire-recommenda ko ito lalo na sa mga sawa na sa paulit-ulit na kwento o sa mga laging nasa biyahe at naghahanap ng bagong mapanood. Gusto ko sanang i-review hanggang dulo, pero mas maganda kung kayo na mismo ang tumuklas ng katapusan. Iyan ang obra ni Kano Yura, isang pelikulang simple sa ibabaw pero puno ng tanong sa ilalim. Maraming salamat sa panonood ngayong araw. Hanggang sa susunod na recap.